Okay, good day everyone. So, proceed tayo dito sa ating B380 IP camera step-by-step installation and connecting to internet. Okay, so before tayo mag-proceed, unang-una natin gagawin ay kailangan nating i-install yung application na gagamitin natin dito sa ating camera. So, ang application na kailangan natin is ito pong V380 Pro. Yan. Search natin sa Play Store or App Store si V380 Pro. So, ito siya. Ito po yung application. So, yan. Install and download and install nyo lang po yan. And kapag na-install nyo na po, ito po ang kanyang interface. Mare-redirect kayo dito sa login and register. So, first thing we need to do is to register an account. Okay? So, kailangan natin mag-register. Click natin yung register. So, yan. Select tayo ng region. Siyempre, sa Asia ang pipiliin natin. Nasa Philippines tayo. Okay? So, ito. Anong email address? Enter nyo lang yung email address nyo. For example, ito. At gmail.com. Okay, so kung meron kayong Yahoo Mail, Gmail, or kung anumang email address nyo, ayun po yung ilagay nyo. Okay? So, yan. Pag na-input na natin, proceed tayo sa next. Okay. So, pag nandito na tayo, si B380 Pro application, magpapadala po yan ng code doon sa ating email address. So, proceed kayo sa email address nyo, open nyo yung email nyo, punta kayo sa inbox. So, kapag wala po siya doon sa inbox, check nyo po sa spam folder. Minsan doon po kasi pumapasok ng code. And then, once na yon nakuha nyo na yung code, input nyo lang siya dito. Yan. Usually, number lang naman po siya. Input nyo po siya dyan. And pag na-input nyo na po yan, click nyo lang yung next. And magpo-proceed po kayo doon sa pag-input ng password nyo. Okay? So, yun. Pag nakapag-input na kayo ng password, create kayo ng password, make sure tandaan nyo po yung password. Mapupunta kayo ulit dito sa login page dito. Okay? So, since I already have an account, so ilalagin ko na lang po yung account ko. Yan. So, ayan, nilagin ko na po yung account ko. So, ito po yung interface ng mismong B380 Pro kapag meron ka ng account. Okay? So, ayan. Tapos na po tayo sa first step na kailangan natin dito sa ating CCTV IP camera. So, ito. Proceed na po tayo. So, paliwanag ko lang po quickly yung camera natin. So, meron tayong camera. Ito po, IR po yan hindi po yan LED. Okay, wala pong LED tong camera or wala po siyang ilaw. Okay? So, ito po yung mic. And then dito sa may baba, ito po yung memory card slot. Ito po yung reset button. Okay? Then, dito po sa may bandang likod, ito po yung power port niya. Usually, Android po siya. Okay? And then, ito po yung speaker ni camera. Usually, pag nagsalita po kayo dun sa application, dun sa may two-way audio connection natin, dito po siya. Ito po yung speaker. Okay? So, yan. Proceed na po tayo. So, ito po yung kasama sa mismong package. May power cord, USB adapter, manual, yung parang bracket niya, kung isasabit niyo po yung camera, and screws. Okay. So, yan. Proceed tayo. So, syempre, kailangan natin kailangan natin siyang lagyan ng power, connect the USB, sa USB adapter, and then, yan, plug in natin. And then, yan, connect na natin. Okay. Yan, connect na siya. So yan, wait lang natin mag-synchronize si camera. Okay. And also, yan. Okay, kung maririnig nyo yan, camera is starting, please wait. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Okay, once na narinig nyo yung please scan the QR code, yan, pwede na po tayo mag-setup. So usually ito,
kailangan natin ng memory card para syempre sa recording. Pero ito, mamaya na po siya natin explain. So, okay, proceed tayo sa installation. Yan. So, pag yun, narinig nyo na yung please scan the QR code, meaning si camera ready nang sumagap ng connection. Okay? So, ito, click natin add device. Okay? And then, pag na-click nyo yung add device, yan, swipe up. Click nyo po yung Wi-Fi camera. Okay? So, pag ganito na tayo, naklik na natin yung Wi-Fi camera, click natin tong AP hotspot connection. Okay. Pag andito na tayo, kailangan natin kumonect doon sa camera, doon sa mismong internet natin. Okay? So, click tayo sa ating Wi-Fi. Ayan. So, since ayan, naka-default na or na-input ko na kanina yung password ng Wi-Fi, dito input nyo po yung password ng Wi-Fi. So, dapat 2.4 lang po siya. So, sa mga 5G connection, hindi po siya pwedeng i-connect. Okay? So, tandaan na, pag 5G po, hindi po siya pwedeng kumonect. Dapat 2.4 lang po. Usually, sa mga PLDT, mga converge, meron tayong 5G, meron tayong 2.4. Doon lang po tayo sa hindi 5G. Doon nyo po siya i-connect. Okay? So, ito. Yan, since okay na po, pag na-input nyo na yung password ng Wi-Fi nyo, confirm nyo lang. Ayan. So, pag andito na tayo, okay, click po natin yung connect AP hotspot. Automatically, yan, click nyo lang po yung I know. Automatically, mapupunta tayo sa Wi-Fi settings. So, dito, i-connect po natin yung connect po muna tayo dito sa hotspot ni IP camera. So, paano po natin malalaman kung ano po yung hotspot? Si hotspot usually nagsisimula po siya sa letter M and B, followed by the user ID. So, ito yung user ID niya, 6624, ito po 662949999. So, ayan, hanapin natin siya dito. So, ito siya. Ito yung hotspot ni camera. So, ayan, click tayo. Connect muna tayo dito. So, yun, kapag connected na tayo dito, yan, ito, disregard nyo lang po yan pag may lumalabas na ganyan. Ha? So, pag nakakonect na tayo sa hotspot, punta ulit tayo dito sa camera. Ay, sa mismong B3A3 Pro na. Yan. So, di ba? So, yan. Wi-Fi connecting. Yan. Hintayin lang natin na totally mag-fully connect si camera dun sa Wi-Fi. So, yan. Nakikita nyo, activating device. So, hintayin lang din natin. Yan. So, meaning, completed, added successfully na. So, ayan. Kailangan na lang natin lagyan ng device name si camera. Kayong bahala kung gusto nyo. Ito, lagay ko na lang home. Yan, para mabilis. And then, click natin view device. Yan. So, kung makikita nyo, connected na si camera. Okay? So, again, proceed tayo sa mga function niya. Okay? Mga function. Yan, para makita nyo yung camera. Sa function, si PTC, ito po yung nagkocontrol ng left, right, up, and down. So, ito, click natin left. Yan, kung makikita nyo, umiikot siya. Left, right. Okay. Up, and down. Yun. So, ito si PTC. Ito yung control. Kung saan yung angle yung gusto nyo, i-control nyo na lang siya dito. Okay, next. Punta tayo dito sa more. Yan. Okay. So, kung meron kayo makikita, ito motion track. Yan, si motion track. Ano ba to? So, try natin click. And then, enable natin. Set guard position, click nyo lang yan. And then, click X. Yan, paliwanag ko lang to.
Eto, pansin niyo itong kamay ko. Po-point ko sa camera. Yan. So, papapuntahin ko siya dito. So, yan. Kung nakikita nyo, sinundan ni camera yung kamay ko. Okay? So, kung ayun po yung function ni motion track. So, pag meron siyang object na nakita, sinusundan niya. Okay? So, ito po yun. So, upunan natin to. Yan. Okay. So, yun, ulitin ko. Si motion track, pag in-enable nyo to, pag meron nakitang movement si object, si camera, susundan niya yun. Okay? So, ito po yung function niya. Inversion, para saan po to? Inversion, for example, ang installation ni camera niyo po is nakaganito. Siyempre, nakikita nyo, baliktad yung viewing, di ba? Kasi siyempre, pag ganito nyo siya install. So, dapat, ang gagawin nyo po dito, click nyo itong inversion. Yan. Ayun, para makikita nyo na tama yung angle. So, usually, ginagamit lang itong inversion kapag nakaganito yung installation ng camera. Pag naka-upside down. Okay? So, kung nakaano naman, yan, kung steady lang naman or nakapatong lang, ganyan lang. Hindi naman na po kailangan gamitin ito. Okay? Si alarm. Paano pag-i-click natin si alarm? Attention, you are under surveillance. Yan o. Pakinggan niyo yung sinasabi ni camera. Attention, you are under surveillance. So, okay. Off muna natin. So, for example, yan, may nakita kayong tao na pumasok sa bahay niyo. Example, gusto niyo lang pagtripan. Ito, gamitin niyo po itong alarm. Maririnig niya na, uy, under surveillance ka. Under surveillance ka, boy. Ganun. Okay? So, ito pa, for the next tayo. Itong preset, PTC, ginagamit lang naman to. Yan. Kung anong gusto nyong ipo-point ganun. And, proceed tayo dito sa two-way audio. Okay. So, ito. I-on ko tong speaker. Ito dapat lagi pong HD. Itong SD, gawin niyo pong HD yan. Yan. Para malinaw po yung viewing niyo. Ha? So, itong parang speaker button, speaker icon na to, turn on natin. Yan. Yun. So yun, nakita nyo kung ano yung mga sounds na nasagap ni camera lumalabas sa cellphone. Okay? So, ito po yung two-way Ayun po, kung gusto nyo marinig kung ano yung sounds na nasagap ni camera. And then, pag gusto nyo naman pong magsalita sa phone, tapos maririnig ni camera, ito lang po, pipinutin nyo. Itong speak. Kailangan naka-hold. Click and hold. Yan. Hello, hello. Hello, hello. So, ayun. Ayun po yung use ni two-way audio. So, pwede ka nila marinig, pwede mo silang marinig. Okay? And then, meron po itong function na ito po talagang useful. Meron itong tinatawag na night vision. So, ano po ba yung night vision? So, si night vision, ito po, sasample lang ko lang po. Tatakpan ko po si camera. Ayan. Tatakpan ko po siya. Okay? So, nakikita nyo, totally wala nang ma-detect na liwanag si camera pag tinakpan, diba? So, yan. Makikita nyo, nag-black and white yung image or viewing. So, kapag na-detect ni camera na totally wala nang liwanag, totally kahit yung mata mo hindi na visible, hindi na talaga visible, talagang itim na lang sa mata mo. And then, etong si camera, na-detect niya rin na talagang hindi na visible or wala nang liwanag. Automatically, mag-turn on siya sa night vision. Okay? So, yun, kahit hindi visible sa mata mo, kay camera, visible pa rin. Yun nga lang, black and white lang. Pero at least visible pa rin siya. Okay? And then, kapag si camera na-detect niya, meron na ulit liwanag. Automatically, mag-turn back siya sa normal viewing niya. Na which is yan, may colored na. So, ayun yung advantage din ng camera natin. DB380. Okay? So, yun lang naman yung mga specs ni camera.
dito sa ating installation. So ito, pwede niyo na siyang ma-view kahit nasa area kayo. Okay, basta't meron lang po kayong internet connection, pwede niyo na po siyang ma-view. So make sure lang po, connected siya dun sa internet niyo sa bahay, and totally dapat merong internet. Kasi pag wala kayong internet sa bahay, totally wala rin siyang internet or hindi niyo siya ma-view kahit nasa area kayo. Okay? So, yun lang naman po. Kapag i-view niyo po siya, kahit connect kayo sa ibang Wi-Fi or internet, basta't meron po kayong connection, data connection, ma-view niyo po siya kahit nasan kayo. Okay? So, yun lang naman po ang installation step. Paano i-connect si camera dito sa ating internet connection or paano siya ma-view kahit nasa ibang area. Okay? So, yun lang naman po ang ating installation step.